Minsan, ang isang simpleng magandang umaga sa elevator ay nagtatago ng simula ng isang kwento na maaring magbago ng buhay. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang ordinaryong binata na walang katanyagan o kayamanan ay binago ang mga huling araw ng isang nakalimutang babae sa isang hindi malilimutang kabanata ng sangkatauhan? Ito ay parang eksena mula sa isang pelikula, ngunit ito ay totoo at mauunawaan mo kung bakit. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang pagmamadali ay pumipigil sa empatya at ang mga matatanda ay madalas na naiiwan na para bang sila ay nakabukas na mga pahina. Ngunit ang nakakaantig na kwentong ito ay nagpapatunay sa kabaligtaran. Iyon tunay na pagkakaibigan, pagmamahal sa kapwa at pangangalaga sa mga matatanda may espasyo pa sa maingay na mundong ito. Dito, makikilala mo si Lucas, ang batang lalaki mula sa 504, at si Donna Olivia, ang ginang mula sa 702. At humanda ka, ikaw ay magagalaw kung naisip mo na kung ang isang simpleng aksyon ay maaaring magbago ng isang buhay o marami, manatili hanggang sa wakas. Ito kwento na naging libro at pagkatapos kapanapanabik na pelikula ay higit pa sa inspirasyon. Ito ay isang malakas na paalala na pagtagumpayan at sangkatauhan maaaring ipanganak mula sa koneksyon sa pagitan ng mga henerasyon. At iyon kung minsan ang buhay ay nagsusulat ng pinakamahusay na mga script nito sa mga pinakahindi malamang na mga pahina. Lumaki si Lucas sa mga lumang pader at makipot na pasilyo ng gusali ng Solar das Palmeras, isang simpleng lugar kung saan tila may kwento ang bawat langit-ngit ng elevator. Dahil siya ay 12, pagkatapos mawala ang kanyang mga magulang, ang lugar na iyon ay naging kanyang kanlungan. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang mamuhay ng may katahimikan at kawalan, nakakahanap ng aliw sa maliliit na gawain ng gusali. Ang pagiging ulila sa napakabata ay naging mabilis siyang nag-mature, ngunit tinuruan din siya nitong madama ang sakit ng iba kahit na ito ay tahimik. Sa isang random na hapon, sa elevator na nagpumilit na huminto sa pagitan ng mga palapag, nakilala niya si Donna Olivia, ang ginang mula 702. 70 taong gulang, nakasuot ng mabulaklak na damit, mga mata na puno ng nakaraan, at isang kakisigan na hindi maipaliwanag ng kanyang pananamit kundi sa paraan ng pagtingin niya sa mundo. Ang engkwentro, kahit na maikli, ay pumukaw kay Lucas dahil kung minsan ang lahat ay nagsisimula sa isang hitsura na nakikita sa kabila ng hitsura, isang uri ng koneksyon sa pagitan ng mga henerasyon na nagbibigay ng mga salita. Ang lumang elevator na iyon, na saksi sa napakaraming katahimikan, ay naging eksena ng isang hindi malamang na simula. Abinata ang nag-aalaga sa matandang babae? Hindi pa. Ngunit mayroong unang hakbang ng isang kapanapanabik na kwento. Isa sa mga nagpapakita na kahit sa mga gusaling nakalimutan sa labas, ang mahalaga ay kung sino ang nakatira sa loob. At tulad ng makikita mo, kapag ang dalawang malungkot na puso ay nagtagpo, kahit na ang oras ay nagsisimulang tumibok ng magkaiba. Ano ang nagsimula bilang isang mahiyain na salpok? Nagtimpla ako ng sobrang kape. Gusto mo ba ng isang tasa? Naging isang hindi inaasahang ugnayan sa pagitan ng dalawang mundo. Si Lucas, na nakasanayan sa pag-iisa, ay bumaba na may dalang 2 tasa at ilang cookies, nang hindi alam na ang simpleng kilos na ito ang magiging unang kabanata ng isang pambihirang pagkakaibigan. Pagmamahal sa iyong kapwa. Hindi mo kailangan ng malalaking talumpati. Minsan kailangan mo lang ng mainit na kape at tainga. Sa pasukan magkatabi, tila bumagal ang oras. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagsimula ng mahiyain na umiikot sa panahon, pagkabata at mga sinaunang may akda. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang mga palitan ay nakakuha ng lalim. Inihayag niya ang mga alaala ng may tamis at sakit at nakinig siya ng may pambihirang atensyon. Ang tunay na pagkakaibigan na ipinanganak doon ay hindi nagmamadali.
Mayroon itong presensya at higit pa riyan, nagkaroon ito ng espasyo para tanggapin ang sakit at alaala. Si Donna Olivia ay natural na nagtapat ng mahihirap na katotohanan, kanser, pag-abandona sa pamilya, pagkalimot. Si Lucas, na may mabigat na puso, ay natuklasan doon ay nabando ng ginang, ngunit puno ng buhay. At siya naman ay nakita sa nakareserbang binata na iyon ng pagmamahal na sa tingin niya ay imposible sa edad na 90. Ito ay sa puntong ito na koneksyon sa pagitan ng mga henerasyon nagiging tulay ng kagalingan. At makikita mo na ang kape ay simula pa lamang. Sa bawat bagong pagpupulong, inihayag ni Donna Olivia ang mga piraso ng kanyang sarili. Binanggit niya ang asawang nawala nung bata pa siya, ang hilig niya kay Fernando Pessoa, ang silid-aralan na mahal niya. Ngunit ipinagtapat din niya ang matinding sakit, ang mga batang lumayo, ang kanyang lumalagong kalungkutan, ang pakiramdam ng pagiging hindi nakikita. At doon, sa bangkong iyon sa lobby o sa sofa sa apartment 504, muli niyang natuklasan ang isang bagay na inaakala niyang nawala sa kanya, ang karapatang pakinggan at mahalin. Si Lucas naman ay natagpuan ng kanyang sarili na nagbabago ng mga tungkulin ng hindi namamalayan. Naging tiwala ang kapitbahay. Ang pinagkakatiwalaan ay naging isang tagapag-alaga. Hindi nagtagal, nagsimulang umikot ang kanyang routine sa kanya. Mga tanghalian sa linggo, mga lumang pelikula sa malamig na gabi, nagbabahagi ng pagbabasa sa madilim na liwanag. Ito ay ang uri ng pangangalaga sa mga matatanda na hindi mabibili o maipapataw. Ito ay ipinanganak mula sa empatiya, patuloy na presensya at taus-pusong pakikinig. Ang makita ang kislap ng mga mata ni Olivia kapag nakatanggap siya ng mga simpleng bulaklak o nakarinig ng isang lumang kanta ay higit pa sa isang gantimpala. Ito ay tanda na may isang sagradong bagay na ibinabalik. Siya, na iniwan sa tabi, ay natagpuan kay Lucas ang kanyang huling pagkakataon na mamuhay ng may dignidad. At siya, na lumaking ulila, ay natuklasan na ang pag-aalaga sa isang tao ay isang paraan din ng pagpapagaling. Ikaw ay magagalaw dahil imposibleng hindi makilala dito ang halaga ng tahimik na pagsuko. Sa ospital, sa tabi ng isang malamig na upuan, narinig ni Lucas ang balitang masakit na parang suntok. Ang kanser ni Donna Olivia ay bumalik, agresibo, sa kanyang mga baga. Ang paggamot ay mahal, limitado, at ang pag-asa ay tila dumulas sa kanyang mga daliri. But when she said, with a sad smile, that she just don't want to die alone, alam niyang may kailangan siyang gawin. Hindi niya ito mapagaling, ngunit kaya niyang ipaglaban ito. Bumalik sa apartment, ginawa ni Lucas ang alam niyang gawin. Sumulat siya mula sa puso. Nilikha niya ang isang pangangalap ng pondo ng pagkakaisa, nagpost ng isang simpleng larawan, nagkwento ng walang palamuti. Nagsalita siya tungkol kay Donna Olivia, nginabando ng ginang na ngayon ay nakatira kasama niya, ng pangarap na payagan siyang harapin ang sakit ng may dignidad. At hindi ka panipaniwala ang sumunod na nangyari. Sa loob ng ilang oras, ang internet ay pinakilos. Mga pagbabahagi, mensahe, donasyon, ang kwento ay nakaantig sa isang bagay na malalim sa mga tao. Sa wala pang isang linggo, higit sa $90,000 ang nalikom. Nag-donate ang mga tao ng mga libro, gamot, kumot, ang hashtag #PorOlivia naging viral. At doon naging malinaw, may puwang paempatiya at pakikiramay kahit na sa mga panahong nagmamadali. Nakita ni Lucas sa pagsasanay na kapag ang pag-ibig ay tapat at ang sakit ay totoo, ang mundo ay nakikinig at tumugon. Isang totoo kwentong hango sa totoong pangyayari na muling nagpapasigla sa pananampalataya sa sangkatauhan. Ang epekto ay lumampas sa naisip ni Lucas. Ang nagsimula bilang isang simpleng post ay nagkaroon ng sariling buhay. Ang hashtag #PorOlivia kinuha ang social media na ginawang simbolo ng pagmamahal at paglaban ng kwento ng isang nakalimutang babae at isang ordinaryong lalaki.
Ang kaguluhan ay napakalakas na. Ang mga istasyon ng radyo, mga lokal na pahayagan at mga programa sa TV ay nagsimulang magkwento nito, kapanapanabik na kwento, hindi nagtagal para ibahagi ng mga influencer at celebrity ang post. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay hindi dahil sa pakikipag-ugnayan, ito ay dahil sa tunay na damdamin. Libo-libo ang lumabas sa mga komentong tulad ng natawagan akong lola ng kwentong ito o pinaalala nito sa akin ang gurong nagmarka sa aking pagkabata. Malinaw ang koneksyon, kasimga kwentong nakakaantig sa pusumay, ganitong kapangyarihan. Hinihila nila tayo pabalik sa kung ano talaga ang mahalaga. Nahaharap sa labis na pagmamahal, nagsimulang makatanggap si Lucas ng mga liham, supply at maging ng mga panukala upang gawing libro ang kwento. Pero higit pa riyan, naintindihan niya na may mas malaki pa doon, pagtagumpayan at sangkatauhan na lumampas sa mga dingding ng gusali ng Solardas Palmeiras. Parang si Donna Olivia, sa kanyang kasilanan at katapangan ay ginising ang mundo, at ang mundo, sa wakas, ay nakikinig. Gamit ang mga mapagkukunan ng pangangalap ng pondo ng pagkakaisa, nagawang tiyakin ni Lucas ang pinakamahusay na posibleng paggamot para kay Donna Olivia. Physiotherapy, gamot, konsultasyon sa mga espesyalista at immunotherapy session. Ngunit sa kaibuturan, ang nakapagpapagaling ay ang kapaligiran. Ito ay ang tsaa na inihanda ng may pag-iingat, ang silid na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak, ang mga libro sa bedside table. Doon, ang inihandog ay higit pa sa gamot. Ito ay dignidad sa anyo ng pagmamahal. Yung isa inabando ng ginang natagpuan sa mga detalye ng pang-araw-araw na buhay, ang pagkakataong mabuhay muli. Binasa niya ang mga sipi mula sa kanyang mga paboritong may akda hanggang kay Lucas. Napangiti siya nang marinig niya ang mga lumang kanta sa radyo at naantig siya sa mga pelikulang nagmarka sa kanyang kabataan. Para bang ang bawat araw ay isang banayad na paalam, ngunit isa ring tahimik na pagdiriwang ng buhay. Isang huling kabanata na isinulat ng may lambing at paggalang ng isang taong pumili pakialam sa halip na baliwalain, at doon mismo ang lakas nito. Kapanapanabik na kwento, hindi lang sa pagharap sa sakit. Ito ay tungkol sa pagtagumpayan ng limot. Nabuhay si Olivia sa kanyang mga huling araw na napapaligiran ng pagmamahal, atensyon at kahulugan. Siya na natatakot na umalis mag-isa ay natagpuan sa mga bisig ni Lucas ang isang bagong paraan ng umiiral. At marahil ang pinakamaganda sa lahat, kasi kapag meron pagmamahal sa kapwa, maging ang paalam ay may kahulugan. Ang kawalan ni Donna Olivia ay pumuno sa apartment ng ibang katahimikan, hindi ng kalungkutan kundi ng pananabik. Ang mga bagay ay nanatili sa lugar, ang nakatiklop na kumot, ang lumang radyo, ang mga aklat na may mga marka ng lapis. Ngunit sa mga kwaderno ay natagpuan ni Lucas ang aliw. Bawat pangungusap na naitala niya, bawat nakasulat na alaala ay parabang naroon pa rin siya na nagsasabi ng sariling kwento sa pamamagitan ng boses nito. Ganyan ipinanganak ang libro. Sa una, ito ay isang hindi mapagpanggap na draft. Ngunit salita sa salita, nagsimula itong magkaroon ng hugis. Ang pamagat ay natural na dumating, The Lady of 702, mga alaala ng pag-aalaga na naging pag-ibig. At naroon ang lahat, ang tunay na pagkakaibigan, ang pang-araw-araw na pangangalaga, ang mga kape, ang mga pelikula, ang mga huling araw ay nabuhay ng may tamis. Isang aklat na hindi nagsasalita tungkol sa kamatayan, ngunit tungkol sa sangkatauhan. At yun, nang ilabas ito nakaantig sa mga puso sa buong bansa, ang epekto ay kaagad. Pinagtibay ito ng mga guro bilang kinakailangang pagbabasa. Ang mga NGO ay naging inspirasyon ng mensahe nito. Ang mga mambabasa ay umiyak sa dulo ng bawat kabanata. Ito ay, walang duda, akapanapanabik na libro. Ngunit higit pa riyan, ito ay isang paalala.
Ang mga totoong kwento kapag isinulat ng may kaluluwa ay nagiging tulay sa pagitan ng mga henerasyon. At ang kwentong ito ay hindi lamang napanatili ang alaala ni Donna Olivia, ngunit nagsindi din ng apoy sa libu-libong mga mambabasa. Isang apoy na nagsasabing, magagalaw ka. Tulad ng sa isa sa mga pagtatapos na ang buhay mismo ay nagsusulat ng mas mahusay kaysa sa sinumang scriptwriter, nakuha ng libro ang atensyon ng isang producer ng pelikula. Ang tawag sa telepono ay dumating bilang isang sorpresa. Gusto naming gawing pelikula ang kwentong ito. Halos hindi makapaniwala si Lucas, ngunit may katiyakan sa kanyang dibdib. Si Donna Olivia mula sa kung saan ay nakangiti. At kaya ang kwentong naging libro magiging akapana-panabik na pelikula. Ang produksyon ay ginawa ng may pag-iingat at katapatan. Ang gusali ay muling nilikha ng detalyado, ang apartment 514, ang sofa, ang lumang radyo, ang mga notebook sa mesa, lahat ng bagay. Nang makita ni Lucas ang aktres na gumaganap bilang Olivia, suot ang parehong mabulaklak na damit. Umiyak siya. Dahil ito ay hindi lamang katang-isip, ito ay katotohanan, alaala, pag-ibig na nabago sa sining. Sa huling eksena, habang nakatingin siya sa langit at sinabing, "Blue, asul pa rin," tumahimik ang sinehan, ang maririnig lang ay ang tunog ng paghikbi. Ang pelikula tinawag 702, inilipat ang mga pulutong. Nakatanggap ito ng mga parangal, ipinakita sa mga internasyonal na pagdiriwang, ngunit ang pinakamahalaga, ito ay nagbigay inspirasyon sa pagkilos. Mga proyekto tulad ng Adopt a Grandpa, mga grupo ng pagbabasa para sa mga matatanda, mga kampanya upang bisitahin ang mga nursing home. Ito ay higit pa sa tagumpay sa takilya, ito ay isang kolektibong panawagan sa pagkilos, empatya at pakikiramay. Dahil sa huli, ito kwentong hango sa totoong pangyayari ipinaalala sa mundo na ang pag-ibig ay pagmamalasakit din. At maaring maging tulay ang sinehan na iyon pagtagumpayan at sangkatauhan. Ang katanyagan ay hindi kailanman ang kanyang layunin. Patuloy na nanirahan si Lucas sa parehong gusali, ngayon ay nasa apartment 702, ang lumang tahanan ni Donna Olivia. Maingat niyang inayos ang palamuti, ang mga bulaklak sa balkonahe, ang mga kurtinang nagsasayaw sa hangin, ang lumang radyo na nagpapatugtog pa rin ng mga kanta na gusto niya. Doon, sa espasyong iyon na puno ng alaala, siya ay sumulat. Nang walang pagmamadali, nang walang pagkukunwari, tanging sa taos-pusong pagnanais na panatilihing buhay ang isang kwentong nagpabago sa kanya. Dumating ang mga sulat, nagpasalamat sa kanya ang mga tao, nagkuwento, nagpadala ng mga larawan, tula. Ang ilan ay nagsabi, "Iniligtas mo ang aking pananampalataya sa sangkatauhan." Ang iba, "Hindi ko na muling papansinin ang isang matandang lalaki sa elevator." At iyon ang dahilan kung bakit nagsusulat si Lucas. Hindi para sa pagkilala, ngunit dahil naiintindihan niya sa kanyang kaluluwa iyong totoong kwento na may nakakagulat na pagtatapos magkaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihan upang magkaisa. Kapangyarihan na magpagaling. Kapangyarihan para maalala iyon ng mundo ang magmahal ay nagmamalasakit. Ngayon, kapag nakaramdam siya ng pangungulila at lagi niyang ginagawa, umakyat si Lucas sa teres ng Solar das Palmeiras. Tumingala siya sa langit at, na may maingat ng ngiti, inulit niya ang sinabi nito noong nakaraang umaga. Blue ay asul pa rin. Ito ay isang bulong na tumatawid sa panahon. Isang pagpupugay at isang paalala sa ating lahat, kahit na tila maulap ang lahat, ang pag-ibig ay nag-iiwan ng mga bakas na nagbibigay liwanag. Ikaw ay magagalaw, hindi lang sa ending, kundi sa kung ano ang gumising sa iyo ng kwentong ito. At ngayon, pagkatapos subaybayan ang kwentong ito hanggang sa wakas, sabihin mo sa akin, ilan ang Donna Olivias na naroon, naghihintay na may makakita sa kanila?
Ilang Lucas ang hindi pa nakakatuklas ng kapangyarihan na umiiral sa isang simpleng kilos tulad ng isang nakabahaging kape o isang maasikasong tainga. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang libro o isang pelikula. Ito ay isang imbitasyon, isang tawag para sa iyo na tumingin sa paligid at mapagtanto iyon ng magmahal ay nagmamalasakit at ang pag-aalaga na iyon ay nagbabago. Baka may kakilala kang tulad ni Donna Olivia. Marahil sa isang punto ikaw ay katulad ni Lucas. Takot magmahal, ngunit may pusong handang tanggapin. Kaya tinatanong kita, sino ang maaari mong yakapin ngayon? Sino ang kailangan mong ipaalala sa kanila na ang langit ay bughaw pa rin? Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong espesyal at mag-subscribe sa channel. Sumulat sa mga komento, ano ang pinakakapanapanabik na sandali para sa iyo? Nakaranas ka na ba ng katulad? Gusto naming marinig mula sa iyo.